Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong statement from the Office of the Vice President tungkol ito sa fabricated story by the Manila Standard. So, tingnan muna natin na ito. Manila Standard. Tungkol ito sa pagbenta ng bahay ni Tatay Digong. Banner story ng Manila Standard. BP Sara opposes sale, wants Rudy's house to be a museum. Fake news yan, sabi ng Office of the Vice President. Okay, basahin natin yung statement. The Office of the Vice President strongly refutes, pinasinungalingan, the Manila Standard front page story published on 01 July 2025 titled BP Sara opposes sale, wants Rudy's house to be a museum. The article falsely claims that Vice President Sara Duterte is opposed to the sale of former President Rodrigo Duterte's home in Davao City, allegedly saying she wants to preserve the house and convert it into a museum for fans and supporters to visit and see, where her father used to eat, sleep, and spend most of his free time. It further fabricates a quote supposedly from the Vice President stating the house will serve as the fans' reminders or souvenir of my father's favorite areas at home. Both the headline and the lead paragraphs of the article are completely false and fabricated. These claims have no factual basis. While it is true, dito nagkamali ang Manila Standard. Noong May 12, I don't know, after election na siguro, May 12. Sa isang interview, nagsabi si BP Sara na isasuggest niya o nagsuggest siya kay Ma'am Hanilet na i-open ang bahay na yon para makita ng mga tao kung saan natulog. Yun, May 12 pa nun. Nauna yun. So, iba naman itong pangyayari mga 3 days ago, yung bigla na lang nagkaroon ng house and lot for sale. Walang tugon, hindi nagsalita si BP Sara tungkol niyan. Kaya, misleading itong kwento ng Manila Standard. Ito. While it is true that during an interview on 12 May 2025, Vice President Duterte mentioned the possibility of opening her father's house to the public, she has issued no statement concerning the reported sale of the property since related news began circulating over the weekend. The Office of the Vice President calls on Manila Standard to immediately issue a correction and publish an erratum. We continue to urge our colleagues in the media to uphold the core principles of journalism, accuracy, fairness, and integrity. Okay? So, basa lang tayo ng mga comments. Nor Harun, agree for BP action to call the attention of the media. Hari ng fake news, Manila Standard, sino bang may-ari? I'm not sure parang nabasa ko noon. Romualdez bang may-ari ng Manila Standard? Manila, no standards. Huwela be, pakaula na rin Manila Standard na fake news peddler. Manila Standard, sabi ni Rhea, Romualdez yan, di ba? O yan. Pinggaya mo, yes. O, sabi ko na nga ba Romualdez ang may-ari ng Manila Standard. Julius Patig, mainstream media has been the manipulation of the crooks. Okay, I think last week, Manila Times naman. Ganito, may statement na naman ang OBP na false, misleading yung balita. Nakalimot na ko ano yung
ano yung topic o ano yung banner story doon tungkol ata sa alam ba yun? Tungkol ata sa Australia o yung pagpunta niya sa Australia. Basta, hari ng fake news. Anyway, anong update sa bahay ni Tatay Digong? Hindi alam ni Tatay Digong na ibebenta ng bahay. According to Congressman Pulong, dahil tinanong ni Congressman Pulong Duterte, si PRRD, nabigla siya. Bakit ibebenta? Bakit yun? So, hindi alam. Wala siyang basbas na ibenta yung greenhouse. So, hindi natin alam ngayon dahil tinanggal na yung for sale sign. Dalawa lang yan. It's either naibenta na or nagbago ang isip ni Ma'am Hanilet Abansenya. And then, ano pa, yung nagsalita na si Tatay Digong tungkol sa relasyon niya kay Jasmine Egan. Ang sabi niya, hindi naman niya pinsan, hindi naman niya kapatid, kaya wala silang relasyon ni Jasmine Egan. O tama naman, di ba? Ano ba, ito ang kalusugan ni Tatay Digong. Sabi ni Congressman Pulong, mapayat pa rin. Walang ganang kumain. Kailang joker pa rin, nagpapatawa. Yan, namimiss natin ang ating Tatay Digong sa kanyang very natural na pagpapatawa. Ang masakit, yung mensahe niya sa atin, na nagmamahal sa kanya, kalimutan na lang daw natin siya. Huwag na natin siyang intindihin. Ang intindihin natin ang ating mga sarili. Dito mo makikita yung selflessness ni Tatay Digong. Tanggap na daw niya ang kanyang kapalaran, yung nangyari sa kanya. Kaya, although nananawagan siya, hindi natin siya makalimutan, the more tayo na magmahal sa kanya at never natin siyang makalimutan, even sa ating mga susunod na salinlahi. Ipapasa po natin sa ating mga apo at kaapu-apuhan na ang pinaka-the best nga presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Tatay Digong, na sana ma-preserve yung greenhouse na yan for the future generation, makita ang isang tunay na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino, Tatay Digong natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nag-video ingon sa naghatag. Salamat ka pasalamat. Salamat kayo sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat sa nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Oman among balay nga nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor ani og basta Ginoo. Payong ko inulay. Deli. Akan. Salamat kayo sa Ginoo, salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo, sir. Salamat sa nag-video, salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you. Salamat kayo sa Sin, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.